Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. 1,000 pisong aumento sa buwan ng pensyon matatanggap na ng mga retiradong miyembro ng SSS simula sa buwan ng Marso. Mga nakaligtas sa malagim na bus accident sa Tanay Rizal, bumubuti na ang kalagayan maliban sa isa na under observation pa rin dahil sa tinamong basag sa bungo. Kaanak ng mga estudyanteng na aksidente sa Tanay Rizal, desididong sampahan ng kaso ang Panda Bus at Besling College of the Philippines. Debate para sa pagpapasa ng Death Penalty Reimposition Bill tatapusin na ng House Majority Leader. Gagamiting paraan sa pagpapataw ng parusang kamatayan, ipapaubayan na sa West na may hawak ng kaso. Panibagong batch ng mga importer na umano'y may questionableng record, tinanggalan na ng akreditasyon ng Bureau of Customs. Ilang aktibidad kaugnay ng paggunita sa EDSA Revolution sinimula na ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit tradisyonal na reenactment ng pagsalubong sa EDSA posibleng hindi na gagawin. Una sa ating mga balita ngayong hapon, simula sa susunod na buwan ay matatanggap na ng mga retirado at permanently disabled na miyembro ng Social Security System o SSS ang 1,000 pisong aumento sa kanilang buwan ng pensyon matapos itong formal na ipag-utos ng Malacanang. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May sakit sa puso ang 70 taong gulang na si Mang Chudolfo. Disability ang dahilan ng maaga niyang pagtigil sa pagiging seaman at isa siya sa 2.2 million pensioners ng Social Security System. Buwan-buwan napupunta ang bahagi ng kanyang pensyon sa 3,000 pisong halaga ng kanyang mga gamot. Nairaraos din ng kanyang pamilya ang pang-araw-araw nilang pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang maliit na tindahan. Kaya laking tuwa niya nang mabalita ang epektibo na ang pagdaragdag ng 1,000 piso sa kanyang pensyon buwan-buwan. Papasalamat po kami sa naitulong ng dagdag pensyon sa amin. Yun nga, kung di kong matadagdagan po, di lalo mabuti, hindi para sa akin, para sa amin lahat at pensioner. Sa bisa ng isang memorandum ni Executive Secretary Salvador Medialdea, formal nang iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalabas ng Social Security System o SSS ng dagdag na 1,000 piso sa pensyon ng kanilang mga benepisyaryo, kabilang na ang mga qualified retiree, survivors at permanently disabled persons. Retroactive ang additional SSS pension. Ibig sabihin, maibibigay pa rin ang 1,000 peso increase mula buwan ng January 2017. Kaya sa buwan ng Marso, 3,000 piso ang matatanggap na dagdag ng bawat SSS pensioner. At simula April 2017, kasama na sa regular na pensyon ang dagdag na 1,000 piso. I-release na namin sa March 3, March 10, saka March 17, 1,000 para sa January, February, March. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nasa ospital pa rin ang iba pang mga estudyanteng nakaligtas sa nangyaring aksidente sa Tanay Rizal noong Lunes. Karamihan sa kanila ay bumubuti na ang kalagayan habang ang iba naman ay naobserbahan pa dahil sa tinamong malubhang injury. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakaka-recover na ang karamihan sa mga estudyanteng nasa Amang Rodriguez Memorial Medical Center matapos ang bus accident sa Tanay Rizal noong Lunes. Ayon kay Dr. Farah Salvani, ang Assistant ER Head ng ospital, 18 pa ang nasa kanilang pangangalaga kung saan 11 ang lalaki at 7 ang babae. 10 na sa mga dinala sa ospital ang nauna ng na-discharge habang ang 4 ay posibleng makalabas na rin ngayong araw o bukas. 3 sa kanila yung naoperahan sa operating room. Tapos yung isa po under local anesthesia lang po naglagay ng tubo yesterday sa chest kasi merong hangin sa baga. And then the rest po, syempre yung meron tayong merong may pagdurugo sa utak and then merong spinal cord injury. So binabantayan din po natin yun. Inoobserbahan naman ang isa sa mga pasyente matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa ulo. Meron po tayo na sa isa po yung basag po yung bungo, yung medyo lumabas yung mata. So yun po yung nandun ngayon nakaano sa acute care unit.
Gaya ng mga kwento ng ibang mga magulang, ayaw ding payagan ni Aling Emma ang kanyang panganay na anak na si Rico Melendres, first year Information Technology student sa Besling College of the Philippines. Masipag ang anak dahil gustong agad na makatapos upang makatulong din sa kanyang mga kapatid. Ito po kasi kahit anong trabaho pinapasok po niya, kahit anong bigati, ngayon po katulad ngayon na may tahi na po yung atay niya, hindi na po niya magagawa yung mga mabibigat. Hindi na nakakapasok sa trabaho si Mang Lito dahil sa pagbabantay sa kanyang anak na survivor din. Kaya't problema niya ngayon kung saan kukunin ang panggastos. Narinig kaagad niya nang may bus nga Bisling na bangga. Doon ako nakakaisip ng Panginoon talaga. Sabi ko, Panginoon, sarili, tulungan mo ang anak ko. Ito, naramdaman ko talaga. Parang talagang ito lang ang pag-asa ko talaga. Kasi gusto talaga niya makatapos pag-aaral. Sa kabila ng sinapit ng kanilang mga anak ay nagpapasalamat pa rin ang mga magulang at kaanak ng mga naaksidente dahil makakapiling pa rin nila ang mga ito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Marikina. Desidido ang kaanak ng mga estudyanteng na aksidente sa Tanay Rizal na magsampa ng kaso laban sa operator ng Panda Bus at Besling College of the Philippines. Ito ang balita ni Monokso. Lumapit na sa Lawyers for Commuter Safety and Protection ang kaanak ng mga estudyanteng na aksidente sa Tanay Rizal upang humingi ng tulong sa pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng Panda Bus at sa pamunuan ng Besling College of the Philippines. Dudulog naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ang grupo upang maideklarang indigent o maralita ang mga biktima nang sa gayon ay hindi na sila mamroblema sa mga bayarin sa pagsasampa ng kaso. Ayon kay Attorney Ariel Inton, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapagsampa ng kaso ang ilang biktima ng aksidente o krimen ay dahil wala itong mga pambayad. Kadalasan ay umaabot ng 10 to 20,000 ang docket fee upang makapagsampa ng isang simpleng civil case sa korte. Hindi na natin madidemanda yung driver for reckless imprudence dahil patay na. So talagang dito sa operator. Malaki rin ang may tutulong ng pagdinig na gagawin ng LTFRB upang mas maging matibay ang civil case na isasampa ng mga kaanak ng mga biktima. Maaari silang magdemand ng danyos na pwedeng umabot ng 10 million pesos. Kailangan po ma-address natin to sa driver, sa operator, policies, etc. para maulit man to, hindi yung ganito kadalas. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng LTFRB kung legal ang mga dokumento ng Panda Bus. Taong 2009 nang maaprubahan ng prangkisa ng Sitio Lucia Hotel and Resort Corporation na siyang orihinal na nagmamay-ari ng mga bus. July 7, 2016 nang legal na mai-transfer sa Panda Bus ang pagmamay-ari sa lahat ng mga second-hand units na ito. Sa ngayon ay 13 taon nang ginagamit ang mga naturang bus at mayroon na lamang itong 2 taon bago ma-phase out. At kung nais ng Panda Bus na magpatuloy sa operasyon, dapat ay nakapagsumiti na ito ng drop and substitution na hindi nagawa ng naturang kumpanya. Sa ngayon ay isinailalim na sa 30-day preventive suspension ang lahat ng units ng Panda Bus Company kasunod ng nangyaring aksidente. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, bumuo na ang Philippine National Police and Task Force na tututok sa investigasyon sa nangyaring aksidente sa bus sa Tanay Rizal noong Lunes. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Patuloy ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente sa Tanay Rizal na ikinamatay ng 14 na estudyante ng Besling College of the Philippines at ng driver ng kanilang sinasakyang bus. Ayon kay Tanay Police Chief Superintendent Christopher De La Peña, bumuo na ng task force ang PNP upang tutukan ang nangyaring aksidente at mapanagot ang may sala. Ayon kay De La Peña, hinihintay na lamang nila ang isasampang reklamo ng mga magulang ng estudyante. Either kukuha sila ng private lawyer or ako siguro ang mag-assist sa kanila. Pero yung sa documentation, sa mga documents, sa mga investigation na ginawa namin, pwede namin ibigay sa kanila para makatulong. Samantala, base sa isinagawang pagsisiyasat ng scene of the crime operatives, walang umanong nakitang skid mark sa pinangyarihan ng aksidente, dahilan upang tumibay ang anggulong na wala ng preno ang Panda Bus.
Iginiit rin ng isa sa mga nakaligtas sa aksidente na sinabihan na nila ang driver na tila may problema ang kanilang sasakyan dahil nangangamoy sunog ng gulong sa loob ng sasakyan, ngunit tuloy pa rin ang pagpapatakbo nito. Sabot po sa oras. Kasi habang bumabiyahe, tulog po kami, takip po yung tulong namin. Para parehas yung account nila na bago mangyari ang insidente, nakaamoy sila ng guma, ng bakal to bakal na yun. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng mga pulis kung pwedeng kasuhan ang Besling College o ang kumpanya ng bus, lalo't hindi na maaaring makapagsampa ng kasong kriminal dahil namatay na ang driver ng bus. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Pinabulaanan ng Department of Justice, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na may ibinibigay silang special privileges sa mga high-profile inmates sa AFP Custodial Center. Taliwas ito sa lumabas sa confidential memorandum kaugnay ng pagbibigay ng special treatment sa mga tumestigo noon laban kay Senator Leila de Lima sa usapin ng illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Nagsagawa ng investigasyon ng House Subcommittee on Correctional Reform sa umano'y pagbibigay ng VIP treatment sa mga high-profile inmate na nasa AFP Custodial Center. Ito ay batay umano sa isang leaked memorandum ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na mabigyan ng special privileges ang mga ito. Ngunit ayon kay Justice Undersecretary Reynante Orseo na nangasiwa sa paglilipat ng mga inmates, walang utos na mabigyan ng VIP treatment ang mga inmates. At that time, Your Honor, that the facility is very clear. There is no gadgets there. And I cannot remember, or I don't even recall at any instructions from the Secretary to allow the use of any gadgets, aircon, air conditioning. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay dumistansya sa issue dahil PNP Special Action Force anya ang direktang nagpapatupad ng seguridad sa mga inmates. We have no control or access in the internal affair of the facility. Sagot naman ng PNP, he answered me that they were affording fair and fair treatment to all the inmates who are being housed at the AFP Custodial Center. 8 sa high-profile inmates kabilang na si Herbert Colanco at Noel Martinez ang inilipat sa AFP Custodial Facility mula sa New Bilibid Prisons noong September 2016 bago humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa NBP drug trade issue. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pinayuhan ng Philippine National Police at mga tauhan nilang ipinadala sa Basilan na magpahayag ng kanilang saloobin sa Grievance Committee sa halip na magpa-interview at mag-post ng mensahe sa social media. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi nagustuhan ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagrereklamo sa media at pagpapahayag ng pagkadismaya sa social networking sites ng mga pulis na pinadala sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, may tamang forum para umapila at dinggin ang hinaing ng mga naturang pulis. Sinabi ni Carlos na dadaan muna sa proseso ang mga inireklamong pulis at bahala na ang review committee na magbaba ng desisyon o disposisyon sa kinakaharap nilang kaso. So, let's bring it to the grievance committee. Let's go through the process of the review. Samantala, maaari pa rin makabalik sa kanilang pamilya ang mga pulis na pinadala sa Basilan anong oras nila gustuhin. Hindi naman sila for the entire duration nandun. Kaya kung kailangan nilang bumalik sa kanilang pamilya, they are reminded that they can apply for leaves, may mga breaks. Tiniyak din ng tagapagsalita ng PNP na dadalo sa mga pagdinig ng kanilang kaso ang mga naturang pulis. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Debate para sa pagpapasa ng Death Penalty Reimposition Bill tatapusin na ng House Majority Leader. Gagamiting paraan sa pagpapataw ng parusang kamatayan, ipapaubayan na sa West na may hawak ng kaso. Panibagong batch ng mga importer na umano'y may questionableng record, tinanggalan na ng akreditasyon ng Bureau of Customs.
Pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang mga pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arthur Las Cañas na umano'y miyembro ng Davao Death Squad. Ito ang balita ni Grace Casin. Inaalam na ng Philippine National Police kung nasa serbisyo pa ang mga pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arthur Las Cañas na umano'y kasama niya sa Davao Death Squad. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos, inatasan na nila ang PNP Internal Affairs Service para magsagawa ng motu proprio investigation. Aalamin natin kailan ba nangyari ito, saan ba ito nangyari, totoo bang nangyari ito. Yung mga binanggit mo mga pangalan ay nandoon. So it's one way of looking into the how true is the revelation given by the subject retired police officer. 8 pulis ang idinadawit ni Las Cañas sa mga pagpatay sa Davao City batay sa kanyang naging pahayag sa Senado noong Lunes. Yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado, yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo, SPO3 Cherry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Tiniyak naman ni Senior Superintendent Carlos na dadaan sa tamang proseso ang pagbusisi sa mga aligasyon ni Las Cañas laban sa mga nasabing pulis. A necessary check or review is being done by the directorate. Hindi naman pinangalanan, inakusahan, automatic may sala po yung tao. Hindi pa naman masabi sa ngayon ng PNP kung makakatanggap pa ng buong retirement benefits si Las Cañas matapos ang kanyang mga naging revelasyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ikinagulat naman ng mga kapitbahay ni retired SPO3 Arthur Las Cañas ang biglang pagbabago nito ng pahayag laban kay dating Davao City Mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng issue ng Davao Death Squad o DDS. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ito ang bahay ni retired SPO3 Arthur Las Cañas dito sa Davao City. May kataasan ng bakod kaya hindi kita ang loob at may nakakabit ding closed-circuit television camera sa paligid nito. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, mahigit 20 taon nang nakatira dito sa Roseville Subdivision ang pamilya Las Cañas, ngunit hindi madalas nakikihalubilo sa kanila ang retiradong pulis, bagamat maayos naman itong nakikitungo sa tao. Kamay tao na diri, Pasko, mga hatag nagpinaskuhan, mga pinikaber ng daan. Apot-apuran ko na yung kada-driver o kwarta. Niya, dili kwarta na ituig to diri nga nagpaihaw na isang karne. Ako'y nagapot-apodan ng mga silingan diri, tagdo ka kilo. Minsan na ding nakita noon sa bahay ni Las Cañas si Edgar Matubato. Subalit bago pa man muling lumutang si Las Cañas sa Senado at nagsalita ng laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa umano'y pagkakaroon ng Davao Death Squad, hindi na umuwi sa naturang bahay ang pamilya. Nakapadlock na ang gate nito. Sa kabulan kapin na. Labis namang kinagulat ng kanyang mga kapitbahay ang biglang pagbaliktad ni Las Cañas kaya hindi maiwasang magduda ang ilan sa motibo nito. Pagkita Steven Astrillanes, sindikato na po din. Pag-aalam ito, basta Astrillanes, bawal maging Astrillanes yun. Palita po siguro na ba, para ma-daot si Kandigong. Sa akong nauna ba? Nanindigan din ang mga ito na hindi totoo ang Davao Death Squad na siyang itinuturong nasa likod ng vigilante-style killing sa lungsod. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naniniwala naman si Senator Richard Gordon na binayaran si dating SPO3 Arturo Las Cañas para baligtarin ang una niyang pahayag kaugnay ng mga pagpatay ng Davao Death Squad. Mula sa Senado, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Tinutulan nga ni Senator Richard Gordon ang naging desisyon ng kanyang kapwa mga senador upang imbestigahan ang mga bagong isiniwalat ni retired police SPO3 Arturo Las Cañas patungkol sa existence ng Davao Death Squad at ang umunay pag-uutos ni President Rodrigo Duterte ng pagpatay noong mayor pa lamang siya ng Davao City.
Sa privilege speech ni Senator Richard Gordon ngayong araw, hinihikayat niya ang kanyang mga kasamahan na wag nang payagang humarap muli sa isa pang pagdinig si SPO3 Arturo Las Cañas. Aniya, isang insulto sa buong Senado kung bibigyan pa ng pagkakataon si Las Cañas na magsalita sa harap nila sa kabila ng umanay pagsisinungaling nito noon. Hindi rin anya issue sa kanya kung sa ibang komite na i-refer ng mga senador ang investigasyon patungkol sa extrajudicial killings at sa Davao Death Squad. Ang sampal ay hindi kay Dick Gordon. Ang sampal ay sa Senado. Nagsinungaling ka. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I believe that. There's no second chance. Walang baril na nakatutok sa ulo ni Las Cañas nang siya yung marap dito. Inakusahan din ni Gordon ang retiradong polis ng pagiging bayaran dahil sa pabago-bago nitong pahayag. June Pala was assassinated 14 years ago. 14 years later, ang tagal naman ng konsyensya mo. Tapos sasabihin niya, naiiyak ako, pinatay ko yung dalawang kapatid ko. Aba, si Cain isa lang ang pinatay. Ito, dalawa. Papaniwalaan natin yan? Papaniwalaan niya yung binayaran? Para natin mawalaman hindi siya binayaran. Ang tawag ko dyan, jukebox. Kung anong hulog, yun na sasabihin. Ayon sa senador, kung nais ni Las Cañas na mapakinggan ang kanyang mga pahayag, ay dapat sumulat siya ng reklamo sa Office of the Ombudsman upang ito ang magbigay ng rekomendasyon sa Kongreso kung may sapat na dahilan para i-impeach ang Pangulo. Samantala, Angela, nagmanifesto naman si Senator Grace Poe kanina na maaring i-invoke ni Senate President Coco Pimentel ang Section 14 ng Rules of the Senate para gumawa na lang sana ng special committee na siyang hahawak sa investigasyon, isang bagay na hindi kinatigan ng Senate President. Sa huli, Angela, ay mananatili na ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magsasagawa ng investigasyon habang nai-refer naman ang speech ni Gordon sa Committee on Rules. Ang privilege speech ni Gordon, Angela, ay bunsod nga na naging botohan sa isang caucus kahapon kung saan mayorya o 10 mga senador ang nagsabing dapat buksan muli ang investigasyon patungkol sa extrajudicial killings at sa Davao Death Squad. Angela, maalala natin na si Senator Richard Gordon yung naglabas ng report ng Senate Justice Committee na nagsasabing hindi totoong may Davao Death Squad at wala rin umanong sapat na ebidensya magsasabi na state-sponsored yung mga cases, alleged cases of extrajudicial killings sa ilalim na Duterte administration. Sa isang separate interview natin kanina kay Senator Richard Gordon, nanindigan siya na hindi na siya sasali o magpa-participate sa bagong investigasyon na gagawin ng Senado at hindi rin niya babaguhin ang laman ng kanyang committee report kahit pa hindi pa to adopted o napagbotohan sa plenaryo. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nag-ulat mula sa Senado. Plano nang tapusin ni House Majority Leader Rudy Fariñas ang debate para sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill upang agad na itong isalang sa period of amendments at mapagbotohan sa plenaryo sa February 28. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, go ahead. Angela, nagpapatuloy nga ang debate ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso para nga sa pagpapasa nitong controversial na panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Si Capiz Representative Fredenil Castro muli ang nagdedepensa dito sa proposed bill at si Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw naman ang nag-interpellate. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, kung magpapatuloy ang paulit-ulit na argumento ng anti-death penalty congressman ay tatapusin na niya ang debate sa plenaryo. This afternoon, if that will happen again, wala nang mangyayari kundi tapusin na namin ang debates. Sinabi ng House Majority Leader na kailangan talakayin na ang mga dapat at nais amyendahan sa panukalang batas, kabilang dito ang kanilang isinusulong na paglalaan ng safeguards para sa mga inaakusahan na nakagawa ng heinous crimes. Some safeguards like requiring the Public Attorney's Office and the OSG to assign senior lawyers to handle the automatic review or appeal of cases of death penalty. So hindi pwede yung mga junior lawyers nila. Nakapaloob din anya sa probisyon ng substitute bill ang pagbibigay diskresyon sa mga huwes kung alin sa tatlong paraan ng pagpapataw ng parusang kamatayan ang gagamitin. Kung ito ay sa pamamagitan ng Big T, firing squad o lethal injection. Hindi na, mas mahirap yun eh. So para
nandun na yung sa judge, then the judge can call for the executive, find out ano ba most effective nyo dyan and everything. Kasi mag-evolve pa naman yan eh. Buo naman ang pasya ng opposition congressmen na harangin ang pagpapasa ng kontrobersyal na panukalang batas. They can do their worst. We'll do our best. Kanina ay nandito nga si Vice President Leni Robredo at inihayag niya itong tungkol sa party vote ng Liberal Party, kung saan sinabi nga niya na kung sino man yung hindi boboto pa rin o hindi susunod dito sa party vote ng LP na tumututol sa pagpapasa ng death penalty bill ay hindi naman magkakaroon o hindi naman papatawan ng sanction ng liderato ng Liberal Party. Yan muna ang ating update mula dito sa Lower House. Angela? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live na nag-ulat mula sa House of Representatives. Tinanggalan na ng accreditation ng Bureau of Customs sa mahigit 1,000 importers na may questionableng record at sangkot sa illegal na import transactions. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa loob ng 7 buwang panunungkulan ni Customs Commissioner Nicanor Fealdon, mahigit 1,000 importers na ang sinuspinde at tinanggalan ng accreditation sa ahensya. Karamihan sa mga ito ay nabigong ituloy ang kanilang apela sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga dokumento na magpapatunay na nagbayad sila ng tamang taripa. Wala rin anya sa mga naturang importer at broker ang nakapagpatunay pa na may kasabwat silang kawani ng BOC sa kanilang illegal na transaksyon. Kung meron talagang magnanakaw dyan sa customs, bakit din yung pangalanan? Kakampi nyo ako since day one. So magsabi na kayo kung meron. Hindi yung chismis lang, hindi nyo pa panindigan. Magnanakaw na kayo, mga duwag pa kayo. Panindig kayo! Samantala, bumuo na rin ng sistema ang BOC sa pagmumonitor ng mga kumpanyang may questionableng record sa import transactions, sakaling magtangka pa rin ang mga ito na mag-operate sa ilalim ng ibang pangalan. Nandun na yun sa blacklist natin. When you try to register for accreditation another company, magre-red yan. So hindi ka na pwede. Diba, si Nicanor Fealdon may-ari nun, habang nandun ako, they can never register. Babala ni Commissioner Fealdon sa mga importer na sumunod sa proseso ng importasyon at magbayad ng tamang duties at taxes kung gusto nilang manatili sa listahan ng accredited importers at brokers sa bansa. Nilinaw ni BOC Commissioner Nicanor Fealdon na kaagad matatanggal ang accreditation ng importer na kahit minsan lang na nasangkot sa illegal na transaksyon, partikular na ang smuggling. Malinaw kasi ito na korupsyon at pagnanakaw sa revenue collection ng pamahalaan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi pa inaabandona ng Pilipinas ang planong pakikipag-usap sa China hinggil sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Inihayag din ng kalihim ang nakatakdang pulong ng ASEAN Foreign Ministers sa US government sa buwan ng Mayo. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Mahalaga ang patuloy na pakikipagdialogo ng Pilipinas sa China upang maresolba ang issue hinggil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang minungkahi ng ilang foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN matapos ang isinagawang Foreign Ministers Retreat sa Boracay Island kahapon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, ilan sa kanyang counterpart ang nagpahayag ng pagkabahala dahil sa umano'y patuloy na militarisasyon sa rehiyon. On the South China Sea, a number of ministers expressed concern over recent developments and escalation of activities in the area, which may further raise tensions and erode trust and confidence in the region. Muling iginiit din ng foreign ministers ang kahalagahang maresolba ang issue sa mapayapang paraan at naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Secretary Yasay, nakahanda naman ng Pilipinas na ipagpatuloy ang bilateral talks sa China, ngunit gagawin ito sa tamang panahon. The Arbitral Tribunal's ruling of July 12, 2016 is something that we will have to pursue with China through bilateral engagements, and we have not abandoned that. Ayon kay Yasay, dahil deadlock pa ang usapin hinggil sa West Philippine Sea, tinututukan muna ngayon ng bansa ang mas malalaking aspeto.
Since the decision or dispute in the South China Sea is not a sum total of our relationship with China, we've set it aside and decided to pursue the bigger aspects of our relationship, which is promoting trade, promoting investments, and pursuing to the hilt those areas where we have a convergence of national interest to make sure that we could come up with something that will be most beneficial mutually for the parties concerned. Samantala sa darating na Mayo nitong taon ay magkakaroon naman ng pagpupulo ang ASEAN senior officials kasama ang Pilipinas at Estados Unidos. Umaasa si Secretary Yasay na magkakaroon siya ng pagkakataong makausap si Secretary of State Rex Davidson sa nasabing meeting. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Boracay. At karing kay katamong balitang Promdi. Magpadala lang pilang dokumento yung Zamboanga City Government kang PNP Chief Ronald De La Rosa kaugnay na ning pamagtutol na ning balen king pamag-deploy king karelang lugar ding mapilang ausandang police scalawags. Ining balita ng Dante Amento. Esperanzao ay llega na siyudad de Zamboanga si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na Pebrero 26 para ay atende na 80th Dia de Zamboanga y inauguración de Nuevo Zamboanga City Police Office Headquarters. En conexión con este cuantos documento el ay somete el gobierno local con De La Rosa relatado del de la oposición que han reassign na siyudad el cuantos police calawags estaba na Luzon. Although we want to give them an opportunity to correct the wrong that has been pegged on them, but Zamboanga City should not be a training ground for them. Although we welcome their rehabilitation, but not in our city. Ya pwede akorda ayer ya llevayan na basilan el mas 50 pulis calawags desde na Luzon. Asigo na gobyerno lokal aktualmente manada sila ta enfrenta problema igual con mga transitory sites para na mas 2,000 biktima del 2013 siege y mga Pilipino istaba na Malaysia tapasan na Zamboanga. Kumot ablagan kita na deportees pa lang taten kita problema man house and then entra pas ki police another layer of problem that will be receiving. Primero ya habla ya también el ciudad na Police Regional Office 9 y City Police que hindi sila pabor que tabutan ng Zamboanga el cuantos police envuelto na magakaso. Dantiamento une TV Noticias e Rescate Ciudad de Zamboanga. Manawagan niya yung gobyerno na ning Surigao City king Philippine Ports Authority ang pang-management ning shipping lines nung malyaring ilakoda na ing taripa karing lulub a relief goods iba't karing probinsya para karing biktima na ning lindol. Agpang king Surigao Social Welfare Officer Mirna Destajo daburing maulit ing milyari kanitang menalasayang bagyong Yolanda king Visayas ang Maracal relief goods ing alida a ilwal king warehouse ning Cebu uli na ning mata sa shipping fees. Kaya beka ring probinsya ang may padalang sawab king Surigao ing Cebu Ampong Davao. Naku, pwede we will be appealing to all the shipping lines in coming in and going out of Surigao City to please accommodate pro bono na lang muna yung mga relief goods na ipunta dito. Meto nga barangay councilor king Balening Santo Domingo Nueva Ecija ing inaresto daring pulis uli na kanuning pamanulak illegal a droga. Ining balita ng Danny Munar. Nakakulong ngayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office sa Cabanatuan City ang isang barangay councilor na umano'y nagtutulak ng bawal na droga. Kinilala ang suspect na si Kevin Gavril, 29 anyos, may asawa at residente ng barangay San Fabian sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Inaresto si Gavril sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Balok Santo Domingo RTC Branch 37. Nakuha rin sa bahay nito ang 5 sachet na hinihinalang shabu sa operasyon noong nakalipas na buwan. NSW siya, nakuha na lang ng shabu yung bahay niya, wala siya, so hindi siya nahuli. When the time na nahulihan siya ng mga droga sa loob ng bahay niya, yun na yung time na nag-file na kami ng warrant of arrest. So eto na nga yung... Ayon sa Nueva Ecija Police, kasama ang konsehal sa listahan ng drug high value targets at itinuturing na level 1 sa pagtutulak ng droga. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasabing opisyal. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Frima sa Longa Gloria, Maya Pabeng.
2,648 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Ilang aktibidad kaugnay ng paggunita sa EDSA Revolution sinimula na ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit tradisyonal na reenactment ng pagsalubong sa EDSA posibleng hindi na gagawin. Department of Health tututukan ang agarang pagtukoy at pagbibigay ayuda sa mga taong may pambihira o rare disease. Tuloy-tuloy na ang magiging usad ng protesta ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo kasunod ng inilabas na paborableng desisyon ng Presidential Electoral Tribunal o PET. Naniniwala rin ang kampo nito na hindi maapektuhan ang kaso kahit mabigyan ng posisyon si Marcos sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Itinuturing na paunang tagumpay ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos ang resolusyon ng Supreme Court pabor sa kanyang election protest laban kay Vice President Leni Robredo. Ang SC ang tumatayong Presidential Electoral Tribunal na humahawak sa mga protesta sa pagkapanalo ng isang presidente at vice-presidente. Sa kanilang resolusyon, pinayagan ng Korte Suprema na magpatuloy ang protesta at makapagpresenta ng ebidensya ang kampo ni Marcos. Hangad ngayon ang abogado ni Marcos na maitakda na ang preliminary conference at masimula na ang pagdinig sa kaso. Ang importante lang po ay hindi na-dismiss ang protesta, tuloy-tuloy na itong protestang ito. Hindi rin anya maaapektuhan ang protesta sakaling mabigyan ng posisyon si Marcos sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga naging basihan po dati kasi, ang mga naging kaso dati ay yung tumakbo sa ibang pwesto. Katulad ni Senator Miriam Santiago nung siya tumakbong presidente, nagfile ng protesta, tumakbong senador, nanalo, kinuha yung pagiging senador. Sabi ng Supreme Court, abandonment na yan ng protesta sa pagiging presidente. Pero dito po kasi, ang kinukuha naman niya isang cabinet position, appointed po yun, hindi elective, and therefore, hindi po iyon mangangahulugan na binabaliwala na niya yung kanyang protesta. Aapila naman ang kampo ni Robredo sa resolusyon ng SC upang linawin ang ibang detalye at issue. Alin ba talaga ang mga municipality na bubuksan ng balota, alin mga munisipyo ang hindi bubuksan at magkakaroon lamang ng tinatawag na annulment. Wala namang nakikitang problema dito ang abogado ni Marcos, ngunit mas makabubutian niya kung mareresolba na agad ang kaso upang matapos na ang kwestiyon sa pagkapanalo ni Robredo. Sabi po nila maaaring hindi naman tutulad yung mga sinasabi natin. O di siguro po mas maganda payagan nyo na kami magpresenta ng mga ebidensya, patutuhanan yung mga sinasabi namin at mangyayari lamang yun kung wala na po tayong mga dilatory tactics. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sinimulan ngayong araw ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ilang aktibidad sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngunit hindi kabilang dito ang pagsasagawa ng tradisyonal na salubungan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagsimula na kaninang umaga sa libingan ng mga bayani ang unang aktibidad sa paggunita ng EDSA People Power. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo, dinaluhan ito ng ilang miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Executive Secretary Salvador Mijaldea, Communications Secretary Martin Andanar, mga veterano at AFP Major Service Commanders. Nag-alay tayo ng bulaklak at ang bulaklak mismo ay nanggaling sa ating Pangulo, President Rodrigo Duterte, na inialay sa Tomb of the Unknown Soldier. Simple, ngunit naging makabuluhan ang nasabing seremonya kanina kung saan inalala ang ika-31 taon ng mapayapang revolusyon sa EDSA. Magkakaroon pa ng aktibidad ang AFP sa Biyernes kung saan magkakaroon ng misa sa loob ng AFP Grandstand na susundan ng pagbibigay parangal sa piling military personnel at civilian na nagkaroon ng malaking bahagi sa EDSA Revolution 1. Sa Sabado naman magkakaroon ng wreath-laying ceremony
ceremony sa EDSA People Power Monument na pangungunahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Samantala, sasabayan ng mga pagkilos ng anti-martial law groups ang ika-31st anniversary ng People Power sa Sabado. We will make sure that it is not going to be low-key and it's not going to be simple. Maybe Malacanang will want it like that. We're not expecting a certain number because random people are coming. As in, wala kaming control kung ilang tao ang pupunta. Para naman sa kilusang bagong lipunan, hindi na dapat ginugunita ang EDSA 1. Laos na yung EDSA na yan, laos na yung mga Aquino. Kasi ang daming kapahamakan na nangyari sa atin after the EDSA 1 eh. Muli namang binigyang diin ng AFP na walang namumuong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon at nananatiling buo ang kanilang suporta sa saligang batas at sa kanilang Commander-in-Chief. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, kinolekta at inilathala sa isang libro ang mga biro o usap-usapan sa panahon ng batas militar. Ayon sa may akda nito, may matututunan ang Duterte administration sa nasabing libro. Nagbabalik si Brian De Paz. Sabi nila nung dumating daw si Marcos sa impyerno, nawala ang wallet ni Satan. Galit siya. Sumigaw siya. Sabi niya, Marcos, hindi ka na ba talaga magbabago? Isa lang yan sa mababasa sa 55 pahinang librong Martial Law Jokes at iba pa ng dating mamamahayag, mass communication and journalism professor na si Dr. Crispin Maslog. Ayon kay Maslog, sumasalamin ito sa emosyon ng mga tao noong batas militar sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Karamihan sa nilalaman ng 60 pahina ay tungkol sa pamilya Marcos at militar. Ang librong ito ay dalawang parts, no? First part, 71 jokes about martial law, about Marcos, about the First Lady, about General Ver and the military at that time. They will really make you laugh. Sinabi ni Maslog na nabuo niya ang libro sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga hindi maipahayag na saloobin ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng batas militar. These jokes were collected by me during martial law and I just kept them in my files because hindi naman pwedeng i-publish during martial law. Si Maslog ay kabilang sa mga nanguna sa EDSA People Power kaya napagpasyahan niyang ilunsad ang naturang libro kasabay ng ika-31 paggunita sa tinaguriang Bloodless Revolution. Umaasa rin itong makakakuha ng leksyon ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang libro na hindi dapat sikilin ang karapatan ng mga mamamahayag. Sa mga nais na makabili ng nasabing libro ay maaaring kumontak o mag-email sa Student Government of Asian Institute of Journalism and Communication. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaalala naman ng ilang medical experts sa lahat ng traffic law enforcers hinggil sa masamang epekto sa kalusugan na matagal na exposure sa mga kalsada dahil sa air pollution. Ito ang balita ni Joanne Nano. Metro Manila ang pangunahing lugar sa bansa kung saan laganap ang air pollution dahil sa dami ng sasakyan na bumabiyahe sa mga kalsada araw-araw. Sa pag-aaral ng mga eksperto, EDSA ang isa sa mga nangungunang lugar sa Metro Manila na may pinakamalalang air pollution. Bunsod nito, nababahala ngayon ang ilang grupo ng mga doktor sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan ng mga traffic enforcer na pangkaraniwang tumatagal ng 8 oras ang duty. Ayon kay Dr. Paul Evangelista ng Lung Center of the Philippines, dapat sana ay 1 hanggang 2 oras lamang ang exposure ng isang traffic enforcer sa kalsada dahil sa banta ng air pollution. Bunsod nito, hinihikayat ngayon ng mga doktor ang mga ito na gumamit ng face mask para na rin sa kanilang kaligtasan. To reduce that, kung walang mask, walang mask sila, 1 to 2 hours can cause damage already to the lungs. But kung naka-wear sila ng mask, protective mask, it will take around days para magkaroon siya ng inflammation sa lungs. Aminado ang MMDA na kulang ang supply ng kanilang mga personal protective equipment para sa kanilang mga tauhan.
Samantala, inirekomenda naman ng MMDA sa LTFRB na madaliin na ang pagpapatupad ng Jeepney Modernization Plan na makatutulong rin anila upang maibsan ang matinding polusyon sa hangin sa Metro Manila. Kung susundin ang clean air measures, indicators natin, not a jeepney will pass. Kasi lahat sila are emitting smoke beyond the acceptable level. And that's because mga second-hand fuel. Sa ngayon ay wala pang konkretong programa ang Duterte administration hinggil sa planong pag-phase out ng mga lumang jeep. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Tututukan na ng Department of Health o DOH ang mga paraan upang agad na matukoy ang mga kaso ng rare diseases sa bansa. Ito ang balita ni Monokson. Bubuo ng sistema ang Department of Health upang mas madaling matukoy at matulungan ang mga taong may rare disease sa bansa. Sa Pilipinas, may tuturing na rare o bihira ang isang sakit kung isa lang sa 20,000 tao ang meron nito. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, bukod sa pagbuo ng sistema, sisiguraduhin din nilang maisasaayos na ang mga regional hospital upang hindi mahirapan ang mga kababayan nating nakatira sa malalayong probinsya. A technical group shall identify the needed drugs, products and services of this group to ultimately incorporate in the medical assistance or PhilHealth benefits provided to the public. Si John Paul, Peter John at Vicente Obeda ay magkakapatid na mayroong Hunter syndrome, isang rare disease na dulot ng abnormalidad sa genes. Matutukoy lamang ang sakit na ito sa edad na 2 hanggang 4 na taong gulang at kadalasan sa mga may ganitong uri ng sakit ay may malabong paningin at mahinang pandinig. Kaya naman umaasa ang ina ng magkakapatid na Obeda na matulungan na ng pamahalaan ang mga katulad nilang may ganitong sitwasyon. Sana po yung PSOD mabigyan ng pondo para matulungan yung mga batang may rare disease. Hindi lang sila kundi lahat ng may rare disease sana mapansin ng gobyerno. Malaking hamon para sa DOH ang mga ganitong klase ng sakit dahil sa kakulangan ng mga eksperto sa bansa. The DOH shall also develop the expertise of health professionals in the country in terms of diagnosing, treating, and managing patients with rare diseases. Sa darating na February 22 hanggang 28, ipagdiriwang sa bansa ang 8th National Rare Disease Week. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. For the news abroad, former Hong Kong leader Donald Tsang has been sentenced to 20 months in prison for misconduct. Tsang led Hong Kong from 2005 to 2012 and is the most senior official in the territory ever to stand trial for corruption. He was found guilty last week for misconduct in public office in a case related to a luxury flat in China. A number of senior former officials in Hong Kong had written letters to the court in defense of Tsang's character. Meanwhile, supporters of Bolivian President Evo Morales marched in capital La Paz on Tuesday, almost a year after their leader lost a referendum that would have reformed the country's constitution to allow him to run again. Efren Castillo reports. Los apoyantes del presidente boliviano Evo Morales se marcharon en la capital La Paz el martes, casi un año después de que su líder perdió un referendo que había reformado la constitución del país para permitirle correr de nuevo. A pesar de su pérdida de referendo, Morales ha dicho que puede correr por un cuarto término consecutivo en elecciones en 2019. Hermano presidente Evo Morales, haniwa sa pagtati, organisaciones sociales, humangka pamangkapwa, kuyakanaka, hilanaka, wawanaka, tiyunaka, tiyanaka, warangka, haniwa kibaha mangkapka, haniwa humaka, kibarkata, hermano presidente, 2020-25, sigiwa, presidente, hamamakatascata, hermano presidente. La Constitución de Bolivia permite a los presidentes servir 2 términos consecutivos, aunque los tribunales han decidido que el primer término de Morales de 2006 a 2010 no cuenta, porque el país adoptó una nueva constitución en 2009.
Morales aceptó los resultados del referéndum de febrero de 2016, en el que el 51.3% de los votantes votaron contra el cambio de la Constitución para permitirlo decorrer un nuevo término, pero culpó a la pérdida por una campaña de desprestigio por la oposición de derecha. Para permitir que Morales funcionara a pesar de la pérdida del referendo, el país podría sostener un nuevo referendo o la legislatura controlada por su partido. Morales, un izquierdista que tomó oficina en 2006, fue elegido a tercer término en 2014. Él es el primer presidente indígena de Bolivia y un aliado clave de Venezuela. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, Bolivia. And in Mexico, the government apologized on Tuesday for the wrongful detention of 3 indigenous women for alleged kidnapping offenses they did not commit. The 3 women, Jacinta Francisco Maciel, Alberta Alcantara, and Teresa Gonzalez, were detained on the charges in 2006. Between 2009 and 2010, the women were released from prison after their sentences were quashed after serving 3 years of their jail time. According to Mexico's National Commission for the Development of Indigenous Peoples, last year, there were more than 8,000 indigenous people in jails who were not aware of the charges against them due to lack of bilingual services. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dominado ng passion films at personal projects ng Hollywood stars at directors ang The Oscar Awards ngayong taon. Halimbawa nito ay ang pelikulang La La Land na 6 years in the making, habang 2 dekada naman ang binuno ng direktor na si Warren Beatty para mabuo ang pelikulang Rules Don't Apply at ang silence film ni Martin Scorsese. Ang romantic musical film na La La Land na pinagbibidahan ni Emma Stone at Ryan Gosling ay front-runner sa Academy Awards na may 14 na nominations, habang 8 naman ang nakuhang nominations ng indie challenger na Moonlight film, kabilang na ang Best Picture. Sa February 26, malalaman na kung aling pelikula ang mag-uuwi ng tropeo ng The Oscars na gaganapin sa Ray Dolby Theater sa Los Angeles. Isang pasyente na may urologic condition ang sumailalim sa makabagong stone screening procedure sa tulong po ng UNCV at De Los Santos Medical Center. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Lumapit ang isa nating kasangbahay mula sa Caloocan City sa UNTV Action Center upang idulog ang kanyang karamdaman. Ayon kay Jane Sumpay na mayroong urologic condition o may problema sa urinary system. Madalas na sumasakit ang kanyang tagiliran, kung kaya minabuti niyang magpakonsulta sa doktor. Batay sa kanyang ultrasound, mayroon umano siyang bato sa bato o kidney stone. Nanonood po kasi ako ng UNTV, nakita ko po doon na lumapit po ako dito sa serbisyong kasambahay sa Action Center po para malaman ko rin po kung yun pa rin po ba yung sitwasyon ko, kung yung bato po ba, nailabas ko po ba o hindi, o mas lumala, kasi mas madalas po ngayon yung pagsakit nung sa tagiliran ko po. Sa tulong naman ng UNTV sa pamamagitan ng programang Doctors on TV, nailapit si Jane sa isa sa ating mga partner in public service, ang De Los Santos Medical Center, upang makakuha ng second opinion. Agad siyang isinailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure o ang CT stonogram. Dito napag-alaman na negatibo sa kidney stones ang pasyente. Usually yung pag may bato, ang makikita natin sa kidney, maputi. Maputi. Okay. So pag titingnan natin, solid, no? Maputi kasi kasing dense ng buto, no? So dito, yan ang kidney, unti-unting lumalabas, slice per slice. Wala tayong nakikitang puti, no? Yes. Ibig sabihin, nagkamali yung ultrasound. So pag mag-rely lang tayo sa ultrasound just to treat her, mali yung treatment natin. Kaya kailangan talaga natin na i-verify muna yung result ng ultrasound.
Ngunit batay sa resulta ng CT stonogram, sa halip na bato sa bato, na-diagnose na may gallstones o bato sa abdo ang pasyente. So dito yung area ng gallbladder. Dito rin natin na-verify na meron talaga Positive siya for gallstone. gallbladder stone. Yes, meron siyang around 4 stones sa gallbladder. Samantala, sasailalim naman si Jane sa iba pang gallstone treatment and procedures. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa Entertainment and Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.